my gals? Welcome back to my channel. Today's video is going to be another chatty get ready with me plus trying new makeup products. Hindi talaga siya full face kasi I don't really have enough full face products to do full face first impressions. Actually, that's a lie. Meron. Pero I don't want to do like the foundation today kasi gusto ko separate video siya. But yeah, anyway, let's move on. So, yun lang. Sige, magsimula na tayo. I already have my foundation on my face, as you can see. And yung ginamit ko na foundation is yung hindi siya masyadong oil controlling foundation sa akin. I mixed the L'Oreal Pro Matte, which is very good for oil control, pero minix ko din yung L'Oreal Infallible Stay Fresh Foundation, which is really bad for oil control. So minix ko sila kasi it makes a great finish for me. And wala pa akong concealer and I did not apply a primer on my face as well. Para matry talaga natin yung ibang products dito. Medyo bumababa ang ating bra. Kaloka. Okay. Now, for concealer, I am going to use my Maybelline New York Fit Me Concealer. Tagalan nito sa market pero hindi ko pa siya na-try at all. So, ayan. By the way, this one I got online kasi walang mga lighter shades dito sa market natin dito sa Philippines, no? This one is 299 pesos and it is in the shade Fair. I believe dito sa atin yung lightest shade is number 20. This one is 15. Pero medyo pinky tone siya. Ito na lang yung binili ko kasi ito na yung meron doon. Mas maganda sana yung medyo yellow undertone para sa akin, pero wala. So, ito na lang. And to blend this out, I'm going to use my beauty blender on probably this side of my face. And on the other side, I'm going to use a brush like this one. So, magsimula na tayo. Alright, so let's open up this concealer. And ganyan nga ang kanyang packaging. Medyo mahaba. As you can see, it has a doe foot applicator. Nung naglalagay ako ng foundation, I tried to avoid my under eye area para matest talaga natin ang coverage ng concealer. So, I'm excited kasi maraming may gusto nito. So, bakit patchy ang aking pondasyon dito sa ilong ng konti? No? Patchy siya ng konti. Whatever. Anyway, apply natin siya sa ating under eyes. Parang medyo galit ang aking pores ngayon, you guys. Bakit ganon? Siguro kasi, dry talaga ang skin ko ngayon. I don't know. Idadampen ko muna yung aking brush kasi medyo parang nag-dry na siya ng konti. May sa labas, may nagwawalis. Pasensya na. Kakaloka. Ngayon ka pa nagwalis. I'm gonna blend this side out with my beauty blender. And let's see the magic of this concealer. Ooh, ganda. Maganda siya. Tapos medyo luminous yung finish niya. Ooh. Nagbigay siya ng konting oomph sa aking medyo dry and porous skin as of the moment. Ganda. I'm gonna drag the rest of that, yung mga nandito lang sa sponge, dito sa aking eyelid para ma-cancel out din yung discolorations dyan. Bongga! Nagustuhan ko siya, you guys. Maganda siya, diba? Hindi siya ganoon ka super full coverage na concealer like my Mary Kay concealer. Nakikita na pa ng konti yung darkness under my eyes, especially dito sa inner corner. Pero, for me, this is okay. Especially for everyday. Ang dali niya ma-blend. And, maganda yung finish niya. Medyo luminous. It makes you look radiant and healthy. I like it. Tsaka pag kinose mo siya, naglalak talaga siya. Like, merong parang click, merong parang ganun. I like that. Kahit na ilagay mo siya sa yung makeup bag, you're sure that it's very, very secure. And then I'm going to take this brush and blend out this concealer. Tignan natin ano yung mas magandang way to blend out the concealer. Okay, I'm finding na medyo nagda-dry na ang concealer, no? Bakit ganun? So, mas maganda kong sponge kasi mas madali siya na-blend yung concealer. Tapos, yung brush kasi, nagli-leave siya ng streaks. I don't know if it's the brush. Kasi I always use that brush for my Mary Kay concealer and okay naman. Pero mas maganda yung sponge with this concealer. Less plastic-like. Mas skin-like ang finish niya pag using the sponge. Yung extra product, lalagay ko dito sa center ng aking face.
There, we are done with the concealer. I'm liking it so far. Coverage is okay, good for everyday lang, medyo medium coverage, and the finish is very, very nice as I've said before. So, I like it. And mas maganda yung finish niya using a sponge. Alright, next is powder. I'm going to use my Airspun Loose Face Powder. This is in the shade Translucent Extra Coverage. And I purchased this from Beautylicious Deals sa Shopee. I forgot magkano, but I'll put it somewhere here. 500 plus. And hindi ko pa siya nagamit. And alam ko marami sa inyo yung interested about this powder. Kasi super sikat. Ang ingay. Kasi super sikat yung powder na to sa YouTube. So, I wanna see kung bakit sikat na sikat siya. Pinasikat yata to ni Patrick Star, tsaka ni Tati. And, ooh, it comes with this puff pala. Medyo parang hindi maganda yung puff. I don't know, it smells good. So, by the way, ganito lang yung packaging niya. Ito yung takip, tapos yung body, ganito. Simple powder na lalagyan lang, tapos may sifter. So satisfying. Powder just went everywhere. Sabi nila mabaho daw to. Para sa akin hindi siya mabaho, you guys. I don't know. Siguro hindi na talaga ako sensitive sa amoy, pero for me, hindi siya mabaho. Actually, mabango siya for me. Lalagay ko lang yung powder sa sa takip. By the way, guys, like, I think it was last week. Yeah, 2 weeks ago. Pumunta ako sa El Boutique. Tapos, yung mga yung mga sales lady doon, kilala nila ako. Parang napanood daw nila ako sa YouTube. So, hello sa mga sales lady doon sa El Boutique. Thank you so much. Binigyan pa nga nila ako ng bag. So, ito yung bag na binigay nila sa akin. Wait. Ayan. Binigyan nila ako ng bag as a freebie. Thank you. Thank you sa lahat ng mga sales lady sa El Boutique. You were all so nice and so helpful. So, thank you, thank you, thank you. Punta kayo sa El Boutique, guys. Maraming doon, maraming mga beauty products and mga damit. So, yon, masaya. So now I'm going to set my under eye area using the Airspun Loose Face Translucent Powder. Basta, loose powder. Yan, bake natin ang ating under eyes with this one using the same sponge. Pak, ganda. Gandara na ako. Parang dito, kulang yung coverage. Tapos, alam niyo ba, doon sa Park Mall din, pero nag-hi sa akin na bakla. Hello sa iyo. Actually, andun siya sa escalator. Tapos, ako, andun lang ako sa baba. Papunta siya sa taas. Tapos, si Kenneth yung nakakita sa kanya. Hindi talaga ako keen observer. Like, hindi ako ganun. So, hindi ko na napansin na may nag-hi pala sa akin. Buti na lang napansin ni Kenneth. So, yun. Sabi niya, hi. Tapos sabi niya, I watch your video. So, yun lang nasabi ko, guys. Wala akong nasabi. Tumawa lang ako. Sabi ko, yun lang. Kaloka. Pero maraming salamat sa mga nag-hi sa akin. Parang nabavalidate talaga na meron talaga nanonood sa video ko. Guys, ang init-init, pasensya na, pero ito turn on ko yung aking aircon kasi ang init-init. Usually, I don't film with my AC on, pero ang init-init ngayon, I don't know why. So, pasensya na kung medyo maingay ha, kasi nafe-feel ko na pinagpapawisan na ako, you guys. And then, I'm going to bake my entire face as well, using the same technique. Okay, so hanggang dito sa neck yung paglagay ko ng powder, pero hindi masyado makapal yung paglagay ko sa neck. Actually, yung powder, guys, nagustuhan ko siya. It's really super fine. Parang ang nipis-nipis lang siya, tapos hindi siya cakey at all. So, I like it. Nagustuhan ko siya. I'm going to let it sit on my face for a while, and then, I will do my brows. Meron din akong bago dito for my brows. This is the Fashion 21 Duo Enhancer, and it is in the shade Blonde. Blandina! Kasi Blandina si Ina. Siya nga pala, pasensya na sa aking buhok. Kasi, ginanito ko siya nung natulog ako. So, hindi ko na siya sinuklay, no? Para, pagtanggal ko sa kanya, parang kulot-kulot yung buhok ko. Ganun. Ganun lang. And, I'm loving my new headband. Ang ganda. Parang same din kay Nikki Tutorials, di ba? I love it. Okay.
So, itong Fashion 21 Duo Enhancer, meron na siyang kasama na brush. So, I'm gonna use this. Hindi mo na kailangan bumili ng spoolie. Medyo matigas yung brush niya, ha. Medyo masakit sa skin. Nilakasan ko pa kanina, like, diniinan ko pa yung pag-brush. Kaloka. Medyo hindi na ako ganun kasanay na gumamit ng pencil para sa aking kilay, but gagawin natin siya today. Sana marunong pa-catch. Ay, kaloka. Anyari, Bes? Dito na lang tayo magsimula kasi this is my good brow. Ooh! So, hindi siya yung type na pencil na kailangan mo talagang diinan para sumulat siya. So, very light strokes lang yung kailangan mo. Like this. Kasi usually, yung mga natatry ko na eyebrow pencils, kailangan diinan mo talaga siya. Pero this one, super light hand lang talaga kailangan mo. Like, yung sinasabi nilang feathery strokes, like, feathery strokes talaga. Ooh, bongga. Maganda yung kulay niya, you guys, in fairness. Again, this is in blonde. Tapos, i-fill in ko yung aking brows. Ayan. Tapos, ibabrush ko lang siya para hindi siya ganun ka-harsh. Tapos, yung dito naman sa inner corners, gagamitin ko lang kung ano yung product na andito sa brush para i-spread yung product dyan. Para meron tayong gradient effect ng bonggang-bongga. Ayan. Tapos, I'm brushing upward din para along the growth of the hair. Char. Ayan. Pak na pak ang kilay natin. Left brow done. Now, the hard part, trying to get them to be even. By the way, while I'm doing my brows, you guys, noong February yata, pinanood ko yung yung mga title nun. Weightlifting Fairy Kim Bok-joo. Yeah. Yung movie na yun, super nakaka-relate ako sa movie na yun. Not that I am that strong, but para bang ganun ako kalakas kumain. Char. Every time nanonood ako nung na yun, series na yun, nagkikrave ako ng ng Eat All You Can na chicken. Kasi lagi sila kumakain ng manok doon. Oh my God. Nagugutom na ako ngayon. Just talking about that. Parang 2 beses kong pinanood yung series na yun kasi tuwang-tuwa ako. Tapos, ang gwapo nung nung kanyang love team. Tapos, super natutuwa ako kay Bok-joo, tsaka sa friends niya. Kasi pareho kami ng motto, food is life. Ganun. Okay, so hindi ko napansin na my camera stopped recording while I was trying to make my brows look even. Pero, ayan na ang ating brows, you guys. Sana okay lang siya. And I like this brow pencil from Fashion 21. Nagustuhan ko siya. Medyo dark na lang siya para sa aking hair. Meron akong salamin dito, kaya lagi akong tumitingin dito. Pero yeah, medyo dark siya para sa aking hair. Some brow mascara would do the trick. Pero since we want to see if this will really last the whole day, I'm not going to apply any brow mascara. So, ganyan, medyo dark lang ating brows ngayon. Blonde siya, pero actually it's not blonde talaga. Like, it's not the taupey kind of blonde. Pero okay na siya. Medyo dark brown ang dating para sa akin. Yeah, I like it. Nagustuhan ko siya. Medyo fleeky ang dating ng ating brows ngayon. And this brush is actually very good for spreading the brow product on your brows. I like it so much. Like, kahit ito lang, okay na okay na. I forgot how much this is for. Mga 100 something pesos. I'm liking it so far. Yun nga lang, medyo creamy siya. So, siguro, medyo madali siyang maubos. Like, tignan nyo. Kanina, medyo mahaba yung tip ng pencil. Pero ngayon, medyo malapit na siya mapudpud. Ng pudpud na pudpud talaga. Pero, okay na okay. Kasi ang ganda ng dating niya. Pak. Pak. Okay, so I've probably been working on my brows for a good, let's say, 8 minutes. Iba-brush away ko na yung powder, like excess powder off of my face. Just gonna just gonna whisk it away. Doon din pala sa sa sales lady doon sa Sansa, nakilala na rin ako. Parang sinabi niya, "Ma'am,
nag-YouTube ka ba? Ganun. Ganun yung sinabi nila sa akin. Sabi ko, oo. Kasi namili ako ng product sa Sansan kasi may sale sila. So, of course, bili-bili kasi may sale. Ayan, sabi ko, oo. Parang hindi niya yata ako nakilala kasi wala akong makeup nung pumunta ako doon. So, yun. Thank you dun sa babae sa Sansan. Super dry talaga ng skin ko ngayon. If you can see sa aking forehead, nagkikling yung foundation. Kahit sa dry patches ko. Grabe, ang pangit ng skin ko. Bakit ganon? Okay, ang masasabi ko, maganda yung powder. I like it. Yung foundation ko lang talaga hindi maganda today. And yung aking skin. Ooh, my skin feels so soft. Napaka-smooth, as in. Ang ganda ng powder, you guys. I'm so in love with the powder. I love it. Bongga. Okay, ngayon, maglalagay lang ako ng konting bronzer sa aking face and mascara. Pero, I'm not gonna show that to you kasi hindi sila kasali sa first impression. So, I'll be back later. Alright, ayan, tapos na ako sa aking bronzer and sa aking mascara. In case may magtanong, I'm using my Physicians Formula Butter Bronzer and my Heroin Make Long and Curl Mascara. Now, let's move on to the blush. I have here a new blush na pinakita ko sa vlog recently. This is the Australis Show Some Cheek Blush in the shade Cameo. Binigay ito ni Louie Jim sa akin. Thank you, Jim, for this one. Na-swatch ko na pala to dun sa vlog. And, yes. Ang ganda ng shade na ito, you guys. As in, luminous finish din siya nung sinwatch ko siya sa aking hand dun sa vlog. So, tignan natin how it looks like on the face. I'm just gonna use an angled brush for this one. Ooh! Kita niyo, ang dami-daming pigment agad. Tap off the excess para hindi tayo magmukhang clown. Meron din siyang mirror pala sa likod. Ayan. Apply natin siya sa cheeks. Oh, ang ganda ng kulay, di ba? Nagsho-show up agad yung kulay. Very easy to blend. Medyo nakulangan ako ng konti. So, kuha lang ako ng konting product and apply ko siya dito. Sa outer part ng cheeks. Ayan. Ang ganda. Gandara part na a-catch. O, diba? Nakaka-fresh. Yeah, hindi siya completely matte na blush, pero hindi din naman siya yung super bam in your face na may glitters talaga na blush. Meron lang siyang konting luminosity sa kanya, which I really, really like. Very pigmented din siya, so make sure to have a light hand with this one para hindi ko magmukhang clown. I'm not really sure kung merong online seller na nagbebenta ng Australis dito sa Philippines, pero kung meron, maghahanap ako and I will put it in the description box below just in case you guys are interested kasi ang ganda-ganda ng blush na ito, oh. Ang ganda. Ang ganda ng formula. By the way, marami sa inyo yung nagre-request ng aking skincare routine. Pero, alam niyo, bumalik na naman yung aking pimples. Like, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, marami ulit akong pimples, you guys. So, baka hindi ko na muna gawin yun. Or, I don't know, would you still want to see it? Tell me in the comment section below. Hindi naman siya ganun ka over na grabe ka sobra. Ang dami kong pimples like before. Pero nagka-pimples ako ulit. I don't know if it's because like malapit na yung time of the month, like hormones, I'm not sure, but yeah, tell me if you want to see that. Now it's time for the star of the show, the highlight. And ito, pinakita ko rin to sa vlog recently. It is The Balm, like, Luminizing Collection, the Luminizers. Ayan, meron siyang Mary Luminizer, Cindy Luminizer, and Betty Luminizer. So, ganito siya pag-open. Meron siyang parang sleeve na ganap. Ayan. Bongga. Ayan sila. So, of course, ang gagamitin ko pang highlight si Mary Luminizer. Ganyan yung itsura niya sa loob. Meron kang mirror na maganda ang quality. And eto si Mary Lou, si Cindy Lou, and si Betty Lou. Now, itong si Betty Lou, it's like a shimmery bronzer, or if you have like a tan na skin tone, pwede mo siyang gamiting highlighter. Ito naman, I can use it as a blush topper, pero ito talaga yung pang highlighter sa akin. So, naswatch ko na sila, oh. Naswatch ko na sila. And kuha lang ako ng konti on a fan brush because I know this is
ultra pigmented. And highlight away. Ooh. Look at that. Back. See the highlight? Hindi ako mag-highlight sa ilong kasi I want to try the oil control properties of something na i-review ko rin. So, dito lang ako mag-highlight sa aking cheekbones. Sa ilong hindi na. Ayun. Ganda. Ganda. Tapos, maglalagay din ako ng konting-konti sa aking cupid's bow. Siguro kakamayin ko na lang. Ay! Nasobrahan. Ayun. Ganda. Ang ganda. As in, I like it. I can't stop. Pero kailangan mag-stop ka. Ina. Huwag kang magpalabi. Okay. Next is the lip product. Merong mga nag-request na gawan ko to ng review habang sale pa ang L'Oreal. So, eto. L'Oreal Infallible na lipstick. Ano bang pangalan nito talaga? Ito. It's the L'Oreal Infallible Long Wear Lipstick. Tapos they claim that this will last for 10 hours on your lips. They claim that it is fade-proof, food-proof, and dry-proof. So, we will try that out for today. Tignan natin kung talagang totoo ang kanilang claims. I got mine in the shade Forever Fuchsia or 138. Tapos, ganito lang yung packaging niya. Siya, ang kanyang packaging. Tapos, yung regular price nito is 500 pesos. Pero, it is on sale for like, I purchased this for 300 pesos. Pero I believe it is only 250 pesos na lang ngayon. I believe yung sale nila is until April 2. Yeah, April 2. So, ganito siya karami. Kapag tinwist up mo siya, lahat talaga. Merong parang naka-emboss na L'Oreal dun sa lipstick. Ayan. Itong kulay na to yung pinili ko kasi perfect for summer, diba? So, meron akong lip balm ngayon and I'm going to wipe that off. Merong very faint na vanilla scent pero very faint lang talaga. Okay, apply na natin siya sa ating lips. One swipe. Ooh, pretty pigmented. One swipe lang yan. Napaka-pigmented niya, tapos super creamy siyang i-apply sa lips, you guys. Medyo glossy din yung finish niya. I thought this was going to be matte, pero medyo glossy yung finish niya. Super creamy niya. Napakadulas niya sa lips, hindi ako nanay. Hindi siya ganun ka-perfect yung application ko. Pasensya na kasi hindi ako sanay mag-apply ng ganito na lipstick. Yung super creamy na hindi matte. Like, hindi talaga ako nanay. But, yeah. Napaka-pigmented yun yung guys. Ang ganda ng kulay. Super perfect for summer. Aray. Ow. Yeah. I like the lip color so far. Siguro magsiset pa to ng slight. The last and final thing na i-review natin for today is the, again, maraming nag-request na gawan ko to na review kasi this is on sale for only 250 pesos. Regular price nito is 500 pesos. And actually, nabili ko siya 300 pesos kasi noon pa yun na sale. Tapos ngayon, 250 na lang siya. So, what a great steal, diba? Okay, this is the L'Oreal Infallible Pro Spray and Set Makeup Extender Setting Spray. Oil-free daw siya. Tapos, this contains 100 ml of product. Bongga. Long-lasting finish. Extends just applied makeup look. Bongga. Yung texture niya daw is microfine. Yun lang naman. Shake well. Hold 8 to 10 inches away. Close eyes and spray 4 to 6 times in an X and T motion. Avoid spraying in eyes. So, X and T motion. Okay. Shake well daw. Okay, medyo mabaho siya, no?
hindi ganun kaganda yung amoy niya. Medyo mabaho. Parang amoy laway kanina. Pero ngayon wala na. Super sandali lang merong amoy. Tapos I'm just gonna let it dry. Super fine naman yung mist niya. Hindi siya parang droplets of water na ano sa yung face. Ooh, parang gumanda yung face ko after I sprayed it. Ooh. Okay, parang gumanda yung face ko yun, guys. No kidding. Or baka nag-set lang talaga yung makeup ko. Or did this help make the makeup set? We'll see. Parang gusto ko tuloy bumili ng mga backups nito. Sana meron pa. Like, meron pang stock sana. But yeah. I'm liking my makeup look so far. And yeah. By the way, it is now 11:20. Hindi na makita. It is now 11:21 in the morning. And babalik ko mamaya at the end of the day na lang siguro para tignan natin kung ano yung nangyari sa ating face. Hey guys, I'm back for an update. It is the end of the day. It's 10:16 p.m. So it's been ilang oras na ba? So I believe it's been 10 or 11 hours since we've had this face on. And pasensya na pala kung medyo maingay. I have my AC on and I have this fan on. Kasi ang init, guys. Bakit ba ang init-init ngayon? I don't know why. But let me see. Oh my god. Look at my face. What is wrong? Nakakaloka ang aking mukha, guys. Do you see? Like, lapit ako ng konti. Tignan na yung aking face. Especially dito sa ilong. Okay, so I guess this setting spray did not really help that much. I don't know. Nung na-try ko to before, like, tinry ko lang siya doon sa tester sa mall. I sprayed it on my face. And it gave me such a nice finish. But actually, natulog kasi ako. Nakatulog ako mga 2 oras. I sleep on my side talaga. Like, ganyan ako natulog. And siguro dahil doon, kaya natanggal yung coverage sa aking nose. Pero yung foundation, guys, parang hindi na siya nakastick talaga sa aking face. Parang umaangat na talaga siya sa aking face. And super oily ko na ngayon. So, parang hindi masyadong nag-work yung setting spray sa akin. Pero, I will try it again. Like, kapag hindi ako nakatulog para mas matest natin siya na parang totohanan talaga. Pero for now, hindi siya nag-work sa akin. I will just go ahead and blot my face para hindi naman parang disco ball ang nakaharap sa inyo. Alright, so here is the oil that I have produced. Ito, hindi ko na siya nagamit yung blotting sheet kasi natanggal yung aking lipstick. Nagamit ko siya sa lipstick ko. Tapos pag ganyan ko, hala, may lipstick. Okay. Anyway, ayan na ang ating face ngayon. Hindi na siya kaaya-ayang tignan. Pangit na siya. But, ganyan talaga ang buhay, no? Para mga oily skin. Ito ang nangyayari. Loka. Yung concealer naman, okay pa naman siya sa aking under eyes. Kaya lang, it's not really the best concealer that I've tried. Hindi siya ganun ka-full coverage. And ako kasi, kapag nag-makeup ako, it's either I give it all or nothing at all. So, I don't like something in between. Mas gusto ko pa ng mas full coverage. Kasi, lately, I haven't been getting enough sleep. Like, I haven't been sleeping, guys. I would like something with a bit more coverage, so hindi siya perfect for me. Pero kung for everyday lang, like, kung pupunta ka lang sa grocery and you just want to look like somewhat healthier and a bit more put together, this is okay. Okay siya sa akin. Tapos mura pa siya, $299, and locally available pa siya. Next up, so yung Airspun powder, nung una ko siyang in-apply, okay naman siya, pero hindi talaga siya ganun ka nagko-control talaga ng maayos ng oil para sa akin kasi naging super oily ako. Pero again, I will try using it again. Probably if I just apply it with a dry sponge or with a brush, baka mas maganda yung kanyang finish sa aking skin or baka mas maganda yung kanyang oil controlling properties. So, I will try this again sometime soon. Pero for now, I don't really see anything different about it. Of course, nung una ko siyang in-apply, super ganda niya. It made my skin look super poreless. And until ngayon, maganda pa rin yung aking skin. It still looks poreless. Pero, yun nga, hindi na masyado na-prolong yung foundation sa aking skin. Next up, the blush. Meron pa namang konting
konting blush sa aking cheeks. Of course, siguro kasi naging super oily nga ako, kaya medyo natanggal na rin siya when I blotted my face. Pero ang ganda ng blush na to, you guys. I really like it. Australis. So, Show Some Cheek blush in the shade Cameo. Super ganda niya. It made my face look super radiant and fresh. And it made me look healthy kasi meron siyang parang luminous glow sa kanya, pero hindi naman talaga yung super glittery and shimmery that it would accentuate your pores. No. It has such a nice finish. Yun nga lang, medyo powdery siya, so medyo ingat lang. And it's super pigmented, so ingat talaga. Ingat talaga tayo para hindi tayo magmukhang clown. But it's very, very nice. I'd probably give it a 4 out of 5 kasi ang ganda niya. Very blendable and very easy to work with. I like it. I like it a lot. Next, the lipstick. Okay, so I've had this on for about 10 hours or 10 or 11 hours. And the promise nito is that it will give you 10 hours na wear na lipstick. After I ate my lunch, chinek ko yung lipstick ko kung andun pa siya. And andun pa rin siya, guys. Super pigmented pa. Super vibrant pa ng color niya. Medyo nag-fade lang siya konti dito sa inner part na aking lips. Pero super konti lang. And ang dami pa na kinain ko nung lunch. Tapos spaghetti pa yun. So talagang ganun yung pagkain ko. Pero okay na okay pa rin siya. I will insert a picture somewhere on the screen. And yeah, ngayon, I actually had my dinner mga an hour ago. And ito na ang atsura ng ating lips. Siyempre, super nag-fade na talaga siya ng bongga-bongga. Pero it has passed the 10-hour mark. And ganito pa rin siya. And by the way, it did dry down a bit more matte compared dun sa initial application natin na super glossy siya tignan. Pero hindi talaga super flat matte finish, which I actually like. And try natin siya i-spread. Ooh, super matte talaga siya. Like, it's not creamy na feeling anymore. Okay, so na-spread ko naman siya, as you can see. Pero, hindi na siya ganun kaganda yung look niya sa aking face. Like, I'll give you a close-up. Ayan, kita niyo yung aking lips. Medyo parang nag-crumble up na siya sa aking lips. Medyo naging obvious yung mga lines na aking lips. Pero para sa akin, okay pa naman siya. Hindi naman siya super obvious kapag malayo yung tao sa'yo. Pero kung malapit talaga yung tao sa'yo, makikita niya na medyo nag-crumble na siya sa yung lips. So, yun. I'm pretty impressed with this lipstick. So, I recommend na bilhin niyo siya before mag-April 3. Kasi until April 2 lang kanyang sale. Less 50% off yata siya. So from 500 pesos, 250 pesos na lang siya. And I think for 250 pesos, it's such a good deal. Like, ang ganda-ganda ng lipstick na to. I'll probably go and buy some more kung makapunta ako ng mall na meron yan. Kasi yung mall dito malapit sa amin na merong L'Oreal. Ang pangit-pangit. Walang stock. Nakakaloka. Tapos wala pa sales lately. Bakit ganon? Anyway, yun. I like this lipstick so far. I'd give it like a 4 out of 5 din. Alright, next up, the highlight. Now, of course, I only used Mary Luminizer. And yung highlight, medyo natanggal siya ng konti, you guys. Meron lang konting-konting naiwan na highlighter sa aking cheekbones. Pero medyo natanggal nga siya kasi nga medyo nakatulog ako. So, baka yun yung rason kung bakit natanggal siya. Pero, yung pag-apply ko sa kanya kanina, I really, really like it. It gave me such a nice bang and highlight, and I love it so much. And especially, I really like this one. Kasi yung single na Mary Luminizer is like 1,000 plus pesos. Parang 1,200, 1,400, ganon. Tapos ito, I believe, 1,200 to. And you get 3 already. I really like it nung in-apply ko siya. Pero, since medyo natanggal siya, probably I'd give it 4 out of 5. Pero gustong-gusto ko siya. So, hindi ko siya bibigyan ng lower ng 4. So, and finally, for the Fashion 21 Duo Duo Eye Enhancer in Blonde. Yeah, Blonde. Andyan pa rin naman siya sa aking kilay. Medyo natanggalan ng konti, especially dito sa ating arch. Dito, meron pa siya. Again, siguro dahil nakatulog ako, kaloka. Nagre-review pero nakatulog. Kita niyo, medyo natanggalan ng pigment. Natanggalan na tayo ng kilay, no? Tignan niyo yan, Pero alam niyo, considering that it has been 11 hours, okay na okay pa rin to para sa akin. Like, yung itsura ng kilay ko, okay na okay pa rin. Of course, I would get like a bit more hold with an eyebrow gel. And mas maganda pa rin yung aking Maybelline Fashion Brow 3D Brow and Nose Palette. Kasi mas matagal natatanggal yung eyebrows ko pag yun yung gamit ko. So, mas gusto ko yun. Pero ito, okay naman siya pang mabilisan and mas mura siya. Probably, I'd give this a
3.5 out of 5. Kasi hindi siya ganun kalong lasting talaga. But yeah, that is it for today's chit-chat, get ready with me, trying new makeup video. Sana nagustuhan nyo. Again, if you like these types of videos, please give me a thumbs up and comment down below para malaman ko na gusto nyo siya, para gawin ko pa siya ng more often. And if you like lang naman, please subscribe to my channel and click that notification bell para you will be notified every time I upload a new video and to help this caterpillar to become a butterfly. Leave me your comments in the comment section below. I always reply to comments. Alam nyo yan. And thank you so much for watching. I will see you in the next one. Bye-bye! Plow chicka plow plow. 130, 230, 230, 430, 530, 630, 730, 830. Aray! Naipit ako sa mirror. Nakikitch siya. And then to blend it out,